Ako ang huling demonyong Zoro sa bundok ng mga espiritu. Mula bata, mas gusto kong magbasa kaysa makipag-usap sa tao. 10 taon na, bumaba ako ng bundok para magnakaw ng libro, ngunit nahuli. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Nang malubha ang aking sugat, isang lalaki ang nagligtas sa akin. Upang magbalik ng utang, nagbago ako ng anyo para hanapin siya. Nang matagpuan ko siya, malubha na ang kanyang sakit. Huli na ang lahat. Para sa akin. Pangalagaan mo ang korte. Hindi ko alam na umiibig palihim ang reyna sa prinsipe regente. Inausap ko ang gobernador ng Qingzhou ng pagnanakaw ng pundo para sa sakuna. Pakiusap, imbestigahan ninyo ito, ang inyong kamahalan. Magulo ang kwelyo ng aking tiyuhin ng hari. Tulungan kitang ayusin ito. Nakakahiya talaga. Labis na kahibangan. Tandaan ng tiyuhin kong hari na pumunta sa Silit-Aklatan mamayang gabi. Mayroon akong memorandum na nais ipakita sa aking tiyuhin ng hari ng pribado. Ang inyong lingkod ay susunod sa kautusan ng hari. Wala na akong ibang paraan. Upang itago ang aking tunay na pagkatao. Kailangan kong magpanggap na walang nangyari at pumasok sa palasyo gaya ng dati. Ang inyong lingkod ay nagbigay sa inyong mahalan. Dumating na ang aking tiyuhin ng hari. Maupo. Bakit napakalayo ng upuan ng aking tiyuhin ng hari? Lumapit ka. Lumapit pa. Mukhang napaka-nervyoso ng aking tiyuhin ng hari sa korte kanina. Hindi po ang inyong kamahalan. Ngayon. Ang inyong kamahalan, narito po ako para sa memorandum. Hindi naman nagmamadali ang memorandum. Alam ba ng tiyuhin kong hari kung bakit kita pinatawag? Dahil gusto kong makasama ang aking tiyuhin ng hari ng Kamilang. Ang inyong kamahalan, hindi ko inaayon sa kaugalian. Ako ang hari, at ang sinasabi ko ang siyang kaugalian. Naku, ang mukha ko lang ang nagbago sa anyo ni Juju. Babae pa rin ang katawan ko, hindi maaaring gumamit ng mahika basta-basta. Hindi ko maaari ang inyong kamahalan. Nagkasala po ang inyong lingkod. Paumanhin, Prinsipe Regente. Anong kasalanan? Lalaki lang ang iniibig ko, hindi ako maaaring lumapit sa babae. Tumayo ka. Kung ayaw ng aking tiyuhin ng hari sa babae, sige. Kung gayon, samahan mo ang mahal na hari sa pagbabasa ng mga ulatan. Susundin ng inyong lingkod ang utos. Tiyuhin ng hari, mayroon ka bang gustong lalaki? Wala. Tiyuhin ng hari, halos 30 taon ka na. Ala ka pa rin nagugustuhan. Abala ang inyong lingkod sa mga gawain sa korte. Sakto, wala rin akong gustong lalaki. Ano ang ibig sabihin ng inyong kamahalan? Kung ayaw mo sa babae, at ayaw ko sa lalaki. Hindi ba tayo'y magiging magkapatid na babae? Magkapatid na babae? Biro lang yon, tiyuhin. Nagbibiro lang ang mahal na hari. Huwag nang magbiro ng ganyan ang inyong kamahalan sa hinaharap. Pagod na ang mahal na hari ngayon. Mauna ka nang umalis. Aalis na ang inyong lingkod. Sandali. Bukas, pagkatapos ang pulong sa korte, magkita ulit tayo. Magkikita pa ulit. Eksperto ka sa mga gawain ng estado, tiyuhin. Marami pa akong dapat matutunan. Hindi ko na nga kayang maghintay ng isang araw, araw-araw pa. Kailangan kong maghanap ng kanyang sikreto bago siya makauwi sa kanyang tahanan. 20 taong nagpanggap, malaya na siya kapag may kapangyarihan. Prinsipe Regenteng iyon, 20 taong malamig sa inyong kamahalan. Ngayong malapit nang magtagumpay ang plano, bigla siyang nagbago. Baka napansin niya, tigilan ang daldal, maghanap na tayo. Nagbayad lang ng utang na loob, ayokong makisali sa intriga. Kung balak talagang kunin ni Jiheng ang kapangyarihan, ang kailangan ko lang ay iwasan siya. Sa mga sumunod na araw, nagkukunwaring may sakit. Lagi kong iniwasan si Jiheng, ngunit kakaiba. Parami ng parami ang mga taong nagmamasid sa akin. Ang aming lahi ng puting Zoro mula pagkabata ay bihasa sa pagtuklas. Hindi makakaligtas sa aking mga mata ang mga kilos na iyan. Hanggang sa araw ng piyesta ng gitnang tag-ulan sa palasyo.
Narinig mo na ba, kamakailan, ang inyong kamahalan? Ay hindi na muling tinawag ang Prinsipe Regente sa silid-aklatan ng hari. 10 taon, unang pagkakataon. Baka nagsawa na. Prinsipe Regente, sa piyesta, inaalay ko itong baso. Alaynan. Sandali, nakakasawa kong alak lang. Prinsipe Regente, gumawa ka ng tula para masaya. Ang Prinsipe Regente ay gagawa ng tula? Sa buong buhay niya, hinamumuhian niya ang mga bagay na romantiko at malambing. Si tagapagmasidwang, talagang pinapahiya siya. Ano? Prinsipe Regente, abala ka. Kung hindi kaya, huwag pilitin. Ano ang paksa? Tumatanggap ang Prinsipe Regente. Magbigay ka lang ng paksa. Ang buwan ang paksa. Mangyaring gumawa ng tula. Liwanag ng buwan sa harap ng kama, parang yelo sa lupa. Tumingalat tinitigan ang buwan, tumingalat na alala ang tahanan. Magaling ang memoya ng Prinsipe Regente. Nabanggit niya ng eksakto. Humingi ka ng tula, hindi mo sinabing bago dapat. Ang galing ng tiyuhin ng hari sa panitikan. Labis na papuri mula sa inyong kamahalan. Hindi labis. Nagustuhan din ito ng mahal na hari. May mamamatay tao. Iprotektahan ang hari. Ingat! Tiyuhin ng hari. Ang pagprotekta sa emperador ay pagtupad kay Jiju. Napanatilihin ang kaayusan sa korte. Huwag kang gagalaw. Manggagamot ng palasyo. Dali. Tiyuhin. Kapit. Ang inyong lingkod ay narito. Napakahina at manipis na pulso. Delikado, inyong kamahalan. Kapag pinindot, baka mawala. Gago. Di mo ba nakikita na dumudugo si Tiyuhin? Anong nangyayari? Bakit iba sa pinagplanuhan? Inyong lingkod ay malama. Inyong lingkod ay mabibenta. Ano sugan ng Prinsipe? Huwag mo akong hawakan. Bumaba ka na. Tiyuhin na hari, ang hausgan mo. Pumunta sa akin sa silugan. Ako mismo ang magugan mo. Ang lalagyan ko. Huwag. Talagang hindi pwede. Bakit hindi? Ipinagtanggol mo ako. Tiyuhin. Di ba dapat? Hindi na narapat magkahiwalay. Di na kailangan ng tulong ninyo. Ang inyong lingkod ay aalis na muna. Buti naman, di na siya ng gulo. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sabi ninyo, nahalata na niya ang aming bakas. Kaya sumang-ayon akong makipagtulungan. Pero ano ang ginawa ninyo? Patawarin po, ngunit may isang bagay na hindi ko maintindihan. Siya ang pinakamay dahilan para saktan kayo. Bakit kusa niyang ipinagtanggol ang inyong kamahalan? Nga, bakit niya isinasakripisyo ang buhay niya para sa akin? Baka naman, anuman ang lihim na plano mo, Jiju, 20 taon mo nang inaagaw ang trono ko. Ngayong pagkakataon, talagang dabalatan kita ng buhay. Ang inyong madaling ay malifangan ng inyong mahal. Tahimik. Nasaan ang tiyuhin ng hari? Nasa silid tulugan ang prinsip, nagpapalit ng benda. Ang inyong kamahalan. Bakit ka nandito? Ang mahal na hari ay talagang nababahala sa pinsala ng tiyuhin ng hari. Hari mismo ang dumalaw sa tiyuhin. Pagkatapos ng lahat, ang napakalawak na kahariang ito, ang korte at ang lipunan, ay umaasa lamang sa tiyuhin ng hari upang itaguyod. Wala na, lahat wala na. Ang batang hari na ito ay hindi lamang walang silbi. Hindi sanggol na kailangan ng tagapayo. Babalik na ako sa bundok ng mga espiritu. Ang kasulatan na dahil ito ay hindi ko matatapos sa loob ng 10 o 8 taon. Jiju, sinira mo talaga ang buhay ko. Napakalalim ang pag-isip ni Jiju. Ang kautusan ng hukbo, ang mga lihim na sula. Tiyak na nakatago rito. Kapag nahukay ito ng mahal na hari. Aray. Ano ang tinitingnan mo? Tumingin ka sa daan. Hari, nag-ikos sa palasyo ng tiyuhin. May problema ba sa palasyo ng inyong lingkod? Nagtataka lang ang mahal na hari, tiyuhin ng hari. Nga pala, sinabi ng tiyuhin ng hari na may gusto siya sa kapwa lalaki. Sa palasyo ng prinsip, walang kalaguyo o gwapong katulong na lalaki. Naku, sumobra ang kasinungalingan.
Paano ko ito iayos? Baka naman, ang pagsasabi ng tiyuhin ng hari na gusto niya ang mga lalaki ay isang dahilan lamang para itakwil ang mahal na hari. Baka may masamang balak talaga ang tiyuhin ng hari sa mahal na hari. Hindi ko, nagkamay ko ang inyong mahalan. Ano ang inyong lingkod? Totoo, gusto ko ang mga lalaki. Mataas na talaga ang pamatayan ng inyong lingkod. Ang mga karaniwang lalaki ay hindi umaabot sa pamatayan ng inyong lingkod. Hahaha, mabuti. Dahil mataas ang pamantayan ng tiyuhin ng hari, ito ay pagkakatiwala na ng mahal na hari. Ano pong ibig sabihin ng inyong kamahalan? Hari, uwi para sa kautusan. Prinsep, nagpakahirap. Wala pang pamilya. Hari, mag-oorganisa ng isang malaking pagpili ng lalaki para sa tiyuhin ng hari. Ha? Hindi po ang inyong lingkod. Hari, ito ang 4 na piling binata para sa inyo. Sinabi ng inyong kamahalan na kailangan ninyong magpahinga. Hari. Ang orihinal na pangalan ko po ay Tieshu. Nakita na po kita, Hari. Hari. Buksan ang bibig, eh? Hari, parang Diyos kayo. Sanay na sa ordinaryong lalaki. May ilap akong kabayo, baka hindi ko kayo mapilhanin. Lahat, umalis na kayo. Ang hari. Abala ang hari ngayon sa estado, walang oras sa pag-ibig. Ayaw kung sa'yo ay amihan. Kung hindi ka tawagin, huwag kayong lalapit sa silid-aklatan kahit kalahating hakbang. Kasi, sabi nila, baka lang din ang palasyo ng Prinsipe Regente, pero nakapasok pa rin ang aking mga mata at tainga dito. Pakikisama sa tao, mas nakakapagod kaysa pagsasanay. Pero buti na lang, naayos ko na ang 4 na halimaw na yon. Sa wakas, magkakaroon ako ng isang tahimik na gabi. May pampagana sa pagkain at napakalakas ng bisa. Kahit ako, engkantadang Soro, hindi kayang pigilan ito. Hari, tulog na ba kayo? Tahimik ang hari. Pinalayas tayo ng Prinsipe Regente sa gilid na silid. Walang pagkakataon. Inaasahan ko na, ang matandang Soro na iyon ay talagang alerto. Ito ang pulbos ng gabing pag-ibig. Ilagay sa pagkain niya. Gaano katagal niya ito matatagalan? Ito ang pulbos ng gabing pag-ibig. Ilagay ito sa kanyang pagkain. Gusto kong makita. Gaano katagal niya ito matitiis? Susundin po ninyo. Tiyuhin, magpakasaya kayo sa regalo kong ito. Ang init. May problema sa pagkain. Kung hindi kayo magsasalita, papasok na po ako. Mahal na Prinsip. Huwag. Huwag kayong pumasok. Buwisit. Nakatakas siya. Paano nakarating sa kabisera ang puting Soro mula sa kabundukan? Tiyuhin. Ako, napanaginipan ko ba talaga yon? At kasama pa si Jiju.
Nasaan ang sorong iyon? Panaginip lang ba talaga? Tiyuhin. Mahal na Prinsep. Inisip ba ako? Siyempre wala. Nagbabasa lang ako ng mga ulat. Baligtad po ang hawak ninyong memorandum. Ahem, ano ang kailangan? Mahal na Prinsip, may nag-ulat na ang Reyna ng Timong ay pumasok na sa kabisera kasama ang kanyang delegasyon. Sa panahong ito siya dumating. Tiyak na may masamang balak. Mahal na Prinsip, Tangina. Huwag nang isipin yon. Ihanda ang karwahe. Papunta tayo sa palasyo. Ang inyong kamahalan. Pumasok na sa kabisera ang Reyna ng Timog. Tiyak na may masamang balak. Magsihanda po kayo ang inyong kamahalan. Ang inyong kamahalan. Alam na ng inyong hari. Ipagkatiwala na lang natin ang lahat sa tiyuhin. Mahal na Reyna, hindi ninyo dapat asahan ang lahat sa inyong lingkod. Dapat kayong magdesisyon para sa inyong sarili. Huwag ninyong pakialaman ang mga desisyon ng inyong hari. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng imperyo. Para sa kapakanan ng imperyo. Sage, bahala kayo ang inyong kamahalan. Jiju, hihintayin kita, mahal na hari. Prinsep, Jane talaga, hindi ko alam kung ano ba ang laman ng utak mo araw-araw. Ano ba ang iniisip mo? Ilang taon na, wala pa ring pag-unlad. Bumalik na ang prinsip. Bakit ka nandito? Ayon sa batas, dapat kang magpakita muna sa mahal na hari bago pumasok sa kabisera. Nagbago na ba ang ugali ng mabangis na prinsip regenteng si Jiju? Nagsisimula ka ng magsalita ng batas. Sabihin mo kung bakit ka pumunta sa kabisera. Bakit? Hindi ba ako pwedeng dumalaw ng walang dahilan? Parang nararamdaman ko lang na kaunti na lang ang oras ko. Naisip kong bisitahin ang isang matandang kaibigan. Yemie. Kaunti na lang ang oras mo. Ang galing mo talagang magpanggap. Narinig ko, pwede nakuha ang ilan. Kaya niyang patayin ang buong hukbong nakakabayo ng timog. Kung hindi yon ang katapusan ko, ano pa? Saan mo narinig yon? Hindi ko kailanman. Hindi mo ginawa. Impossible. Wala siya kwentang tao araw-araw. Totoo. Pero may bitag siya sa libingan ng mga hari. Sa pagdiriwang pagkatapos ng 3 araw. Iyon na ang iyong katapusan. Ano? Papatayin ako ni Jahen? Parang hindi naman. Kung talagang may plano siya, di tapos na ang misyon ko. Alam mo na loob, Reyna. Hinapakagap pagkakasong tulungan. Bakit hindi naman? Kapag sa akin, sa libingan ng mga hari, tulungan kita gumanti. Ang imperyo ng magiging sayo na. Kapag nakarating na tayo sa libingan ng mga hari, tutulungan kitang gumanti. Ang imperyo ng Dain ay magiging sayo na. Ang galing mo, nasusundan mo lahat. Sige, sabihin mo. Ano ang gusto mo? Gusto ko ang 3 lungsod sa timog. Sige, payag ako. Nakita mo ba, Tol? Malaki na si Jaeheng at saka. Di naman ganoon katalino ang mga tao, di ba? Ilang salita lang. Nahulog na sa bitag ang Reyna ng Timog. Pagdating sa libingan ng hari, ang mga sundalo kong nakatago. Ay huli sa Reyna ng Timog. Tapos na ang hiling sakin. Pagkatapos, magpapanggap akong patay at uwi na. Si Kiwargaw sa bundok ng mga espiritu. Malapit nang bumalik ang inyong Diyos sa Soro. Mahina daw katawan ng Reyna ng Dain. Pero ngayong nagkita tayo, mas malakas pa pala ang dating mong hari kaysa sa inyong Prinsipe Regente. Bakit mo ako pinuntahan ng gabi? Anong pakay mo? Siyempre, para alisin ang pinakamalaking banta sa'yo. Pumunta sa libingan ng hari sa 3 araw. Perpektong pagkakataon. Dadalhin ko ang mga mandirigma mula sa timog. Tutulungan kita para hulihin ang Prinsipe Regente. Ang ganda talaga ng itsura ng Prinsipe Regente. Nakakalasing ang kanyang presensya. Ano ba to? May sila ba ang Reyna ng Timog? Harap-harapan akong nilalandi. Kung hindi lang ako natatakot. Nabigla siyang sasaktan ng batang hari, hindi ako.
Magkakandara pa sa kabayo imbes na maganda ang sasakyan ko. Mahinahon, mahal na Reyna. Ayon sa tuntunin ng dayin, ang mga pinuno ay dapat magkaroon ng 3 talampakang distansya. Paano kung lumampas ako? Di man lang siya umurong. Ano ba talaga ang relasyon nila? Naku, bakit biglang naging ganito kagalit ang tingin ng batang hari? Tama nga si Chuan, lumaki na ang batang hari. Talagang papatayin niya ako. Ang sakit mo magsinungaling sa Kim, Yuhin, sa 2 araw. Sa pagdalaw sa libingan ng hari, perpektong pagkakataon. Dadalhin ko ang mga mandirigma mula sa timog. Tutulungan kita para hulihin ang Prinsipe Regente. Magaling maglano ang Rina ng timog. Ngayon ko lang nakita, totoo nga. Gusto mong gamitin ang kamay ko para patayin ang haligi ng dayin. Para makapasok ng malaya ang mga hukbo ng timog. Matalino ka, mahal na Rina. Gusto kong makipagnegosyo sa taong matalino. Bigyan mo ako ng 3 lungsod sa timog at sa loob ng 10 taon. Hindi kami lulusob. Iwaling opisyal na nagbabalak agawin ang trono ay mas nakakatakot kaysa sa isang hayagang kaaway. Huwag kang mangarap. Kayang-kaya kong ipagtanggol ang aking kaharian. Kayang-kaya kong patayin ang aking aso. Hindi kita kailangan para gawin siyang karneng giniling. Kawawa. Kawawa talaga. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, paano kung siya ang tunay na Prinsipe Regente na si Jiju? Sa kasalukuyang lakas ng inyong kamahalan, kayang-kayang patayin siya. Ngunit, paano kung hindi? Kung hindi si Prinsipe Jiju, sino siya? Hindi ba napansin ng inyong kamahalan ang traitor na araw-araw ninyong inaasam lipulin? Hindi lamang may kakaibang malamig at mabangong amoy, kundi ang kanyang mga kilos at galaw. Sa aking paningin, siya ay parang babae. Huwag kang gagalaw. Inyong kamahalan. Sa baha sa Shanxi, naghihirap ang mga tao, nagpapalitan ng anak para makakain. Kung ang inyong kamahalan mismo ang pumunta sa nasalanta upang mag-aliw, tiyak na mapapatahan ang mga tao at mapapakita ang habag ng langit. Pupunta ako. Ang katawan ng inyong kamahalan, paano pupunta sa ganoong karumihan? At saka, hindi ko narinig na may baha sa Shanxi. Nagkakalat ito ng kasinungalingan, balak saktan ng inyong kamahalan. Mga gwardiya, ilabas at patayin. Ang Prinsipe Regente ang kumokontrol sa korte. Binubulag ang inyong kamahalan. Malapit nang magwakas ang ating kaharian. Sinasabi ng lahat na umiibig ako sa Prinsipe Regente, pero ako lang nakakaalam. Sa bawat sandali nitong mga nakaraang taon, sa aking puso, isinumpa ko. Nakukunin ko ang kaharian at pirasu-pirasuhin si Jiju ng sarili kong kamay. Ngunit ngayon, sinasabi mo sa akin na siya pala ay naging babae. At ang tunay na Prinsipe Regente, buhay o patay, ay hindi alam. Hindi. Hindi pwede. Hindi. Inyong kamahalan. Ano nang ginagawa mo rito? Ang Prinsipe Regente ang kumokontrol sa korte. Binubulag ang inyong kamahalan. Malapit nang magwakas ang ating kaharian. Sa 3 araw, ang pagdalaw sa libingan ng mga hari ay perpektong pagkakataon. Dinala ko ang pinakamahusay na mandirigma mula sa kaharian ng timog para tumulong. Para dakpin ang Prinsipe Regente. Tigil. Ipagbadya, masama ang pakiramdam ng mahal na hari. Ang buong hukbo, magkampo dito mismo. Kautusan ng mahal na hari, magkampo dito mismo. Ipatawag ang Prinsipe Regente. Gusto ko, tiyuhin ang mag-alaga at maghanda ng gamot sa akin. Mabuti naman. Kung may nangyari sa kanya, paano ako makakaharap sa aking tagapagligtas sa kabilang buhay? Mahal na hari, handa na ang gamot. Tiyuhin. Narito ang inyong lingkod. Nakita ko, tiyuhin, habang nakasakay sa kabayo, kayo at ang Rina ng timog. Parang napakasaya ng usapan. Iyemie, bakit ngayong nasa harap na ako? Bigla kang naging pipi. Sa palagay ba ng tiyuhin, ang katawan kong ito ay walang ganda kumpara sa Rina ng timog. Bilang anak ng langit, huwag mag-alala ang mahal na hari. Sinabi ko na ako ay isang bakla. Walang anumang ugnayan sa pagitan ko at ng Rina ng timog. Nagbibiro lang ako, tiyuhin. Bakit ka naman seryoso? Bigyan mo na ako ng gamot. Aray. Ay naku, kasalanan ko. Nadulas ang kamay ko. Tiyuhin, mainit ang gamot, malamig ang hangin. Di dapat manatili sa katawan. Tiyak na magkakasakit ka.
bilisan mo. Hubarin mo yung basang damit. May malaking kasuotan ako dito. Ako mismo ang magbibihis sa iyo, tiyuhin. Hindi. Ako na lang po. Paano ako makakahingi ng tulong sa mahal na hari? Hindi ito naaayon sa kaugalian. Hindi na ayon. Tiyuhin ay nag-alay ng buong puso para sa imperyo. Maging patalim ay sinagot mo para sa akin. Ano ang masama kung ako ang magpalit ng damit mo? O sadyang, sa ilalim ng damit mong ito, may itinatago kang lihim na pandaraya sa hari. Isang kahiyahiyang sikreto na takot kang makita ko. Wala na. Sa tuloy, tiyak na may halata siya. Impossible. Akala ko maayos ang pagkakatago ko. Eto na, ang ekspresyon, ang tono ng boses, maging ang amoy. Eksaktong kapareho na sa panaginip ko noon, sa lahat ng mga tao. Sa tuwing na nanaginip ako kay Jijoy, gusto ko siyang putulin. Sigurado ako. Kahit na sa panaginip, hindi ko magagawa kay Jijoy ang mga bagay na yon. O di kaya, hindi ko magagawa sa kahit na sinong lalaki ang mga ganoong bagay. May isa lamang ang dahilan kung bakit ako nabalisa at naguluhan. Ika ay hindi siya. Sino ka talaga? Ang inyong lingkod ang maghubad ng sarili. Kung talagang gusto ninyong makita ang inyong kamahalan, susunod po ako. Lalaki ang gusto ko at ayoko magpakita ng katawan sa iba. Pahintulutan ninyo po sana akong humarap sa pader. Tititigan ko ang paghuhubad mo, tiyuhin. Kahit na maubos ang buhay ko sa paggamit ng mahika sa mundo ng tao. Wala na akong pakialam ngayon. Mahika ng pagkukubli, gumana. Paano? Patag. Ikaw nga ba talaga? Ayon sa nakikita ko, mas mukha siyang babae. Sigurado ako, kahit nasa panaginip, hindi ko magagawa ang ganoon kay Jijue. Nasapisfy na ba ang pagdududa ng inyong kamahalan? Hindi. May kakaiba rito. Mahika ng pagkukubli, panggagaya ng mukha. Ano man yan, hawakan ko na lang para malaman. Inyong kamahalan. Mas matipuno pala ang katawan mo, Yuhin, kaysa sa inaakala ko. Nagagalak akong makita ito. Ang problema lang, ay kung kasing sarap din kaya ito hawakan. Anong gagawin mo? Mahika lang yan. Ingat ang inyong kamahalan. Ikaw ang nag-utos nito. Siyempre, hindi. Pero sinabi ni Chu, napapatayin mo ako para kunin ang trono. Hindi. Kahit ako o si G. Ano? Si G Kong at G lang ang iyong dalawa pang tiyuhin. Wala sa amin ang nagbalak na patayin ka. Ang galing. Ang hari at prinsip regente ng Imperyong Dayin. Sa harap ng kamatayan, naguturuan pa rin. Ang mamamatay tao na ito. Siyempre, ako ang nag-utos. Ang galing, ang galing. Ang emperador at prinsip regente ng Imperyong Dayin. Hanggang sa huling hininga, naghihinalaan pa rin kayo sa isa't isa. Siyempre, ako ang nag-utos sa mga mamamatay taong ito, Chuan. Akala mo ba talagang maloloko mo ako? Mga tauhan. Dakpin siya. Chuan, sumuko ka na. Ibig sabihin nitong mga nakaraang sandali. Nandito lang silang lahat sa kwartong ito. Siyempre. E di lahat ng sinabi namin narinig nila? Kung hindi ka kusang lumabas, mahihirapan ang hari na magpaliwanag sa matandang emperador ng Timog. Pero ngayon, may karapatan na akong patayin ka ng walang duda. Jiju, nakikita mo ba? Hindi ko na kailangang galawin ang batang emperador. Tapos na ba ang misyon ko? Ang tanga-tanga mo talaga. Akala mo ba talagang papasok ako sa panganib nang walang planong pangbakop? Yung mga palaso kanina, hindi nyo ba tiningnan? Ikaw.
Ang inyong kamahalan. Ang inyong kamahalan pa rin. Ikaw, Huwag kang masyadong mag-alala. Ayos lang siya, hinimatay lang. nasaan ako? Salamat sa'yo, Prinsip. Pagdating ko sa libingan ng mga hari, sinalubong agad ako ng mga sundalong naka-emboska mo. Mga tanga, nag-aaway pa rin sa labas. Gustong patayin ako. Yan ang kaparusahan sa iyong kasamaan. Ikaw. Wala ka bang kasalanan? Noong 10 taon na ang nakalilipas, 11 na taong gulang lang ako. Itinapon ako ng pamilya bilang kapalit para pakasalan ang Prinsip Jiju. Ang sinasabing demonyong pumatay ng walang awang Prinsip, Regente Jiju. Huwag kang matakot. Hindi kita hahaang magpakasal sa Imperyong Dayin. Ikaw ang nagsabi na isinilang akong reyna. Inuruan mo ako na maging determinado bilang pinuno. At sinabi mo, tanging isang hari o reyna lamang ang karapat-dapat sa'yo. Tanging ang emperador lamang ang karapat-dapat sa'yo. Ikaw ang nagakay sa akin. Sa landas ang pagpatay sa kapatid at pag-agaw sa trono, ngunit sa huli. Sinabi mo na ikaw pala ang Prinsip Regente ng Imperyong Dayin. At gusto mong sumuko ako sa Dayin. Jiju, may kasalanan ako. Ngunit ikaw ba, wala? Naku, tol. Hindi mo sinabi sa akin na may ganitong kalaking utang na loob ka pala. Paano ko ito babayaran? Isang demonyong sorong nag-iisang daang taon. Paumanhin. Talagang, hindi ka siya. Mula nang unang kita ko sa iyo. Alam ko na, hindi ka siya. Ano? Masyadong malinis ang iyong mga mata. Hindi siya kailanman titingin sa akin tulad ng pagtingin mo. Nasaan si Jiju? Saan siya? Patay na siya. Namatay sa sakit 2 taon na ang nakalilipas. Bago siya mamatay, may 2 huling habilin siya. Ang una, tulungan ko siyang bantayan ang korte. At ang pangalawa, kung sakaling makita ko ang reyna ng Timog, sabihin ko sa kanya, paumanhin. Patay na. Haha. Ginamit niya ako sa buong buhay ko. Winasak ang lahat ng meron ako at sa huli, akala niya malulutas ang lahat ng ito sa isang simpleng paumanhin. Panaginip lang yan. Kung patay na siya, ang dugong utang na ito, babayaran ng Imperyong Dayin na pinagkatiwalaan niya. Anong ibig mong sabihin? Ang lason, 7 araw na langit. Pagkatapos, 7 araw na lang. Ahit ang mga Diyos ay hindi na makakapagligtas. Ang antidoto, isa lang ito. Heto, gising na ang iyong batang hari. Pag-usapan niyo na. Sino kakain ng antidoto? Sino magiging bihag? Basta makalabas ako. Iyuhin ng hari, huwag kang magpalinlang sa kanya. Patayin mo siya. May paraan ang manggagamot ng palasyo. At paano natin matitiyak na totoo ang sinasabi niya? O, kung gayon, nakasalalay sa inyo kung handa kayong magsugal. Ayan. Ang taong tulad ni Jiju na napakasakim. Hinding-hindi magpapakamatay para sa iba. Jiheng, Jihong, tanga ka rin. Bakit mo pa inasahan ang isang taong ganoon? Ang kamahalan ang pinuno. Pag-aalay ng buhay para sa hari ay nararapat. Ang inyong kamahalan, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ang mahal na hari. Juan, pakawalan mo lang ang Prinsip Regente. Pababayaan ko ang nakaraan. Papayagan kitang bumalik sa kaharian ng Timog. Kapag ligtas ako sa kaharian ng Timog, saka ko ibibigay ang antidoto. Hayaan siyang umalis. Huwag po, ang inyong kamahalan. Napuput ang reyna ng Timog sa prinsip. Kung dadalhin siya sa kaharian ng Timog, siguradong pahirapan siya hanggang sa mamatay. Tama. Gusto ko ang kanyang kamatayan. Perpektong pagkakataon para mamatay siya. Babalik ako sa bundok ng mga espiritu. Paliparin ang mga palaso. Ay hindi magpapasupil sa mga taksil. Gago, hindi mo ba ako pinakikinggan? Inuutusan kita. Paliparin mo ang mga palaso ngayon din. Humanda. Paliparin. Huwag. Ang sakit. Ako. Patay na. Jiju. Perpektong pagtatapos.
Babalik na ako sa bundok ng mga espiritu para mag-ihaw. Chuan, papatayin kita. Ikaw. Ikaw pala ay taga-kaharian ng Timog. Ang inyong kamahalan, umalis na po kayo. Nasa harap na bundok si Chunchiang. Maghihintay siya para sa inyo. Hoy! Hindi. Ibalik mo ako sa lupa. Lumayo ka sa harap ko. Pagbati, inyong kamahalan. Natanggal na ninyo ang Prinsipe Regente, ang malaking banta sa loob. Yemem. Napakatalino ng inyong kamahalan. Nagpatala na ako sa mananalaysay ng palasyo. Si Prinsipe Regente Jiju ay nakipagsabwatan sa kaharian ng Timog para maghimagsik. Sa utos ng inyong kamahalan, siya ay binaril at namatay sa labas ng libingan ng mga hari. At tatanggapin ang pagkutya ng mga salinlahi. Mga gago. Sino ang nag-utos sa iyong isulat iyan? Dapat akong mamatay. Patawarin ninyo ako. Tiyuhin ng hari. Naalala mo pa ba noong bata ko, madalas mo akong dinadala sa pangisaan sa kalurang suburbio para magkabayo, pagbalik mo mula sa kaharian ng Timog. Samahan mo ulit ako, ha? CJ, maghintay ka sa pagbalik ko. Ang mahal na hari at ang Prinsipe Regente, magkaaway mula pagkabata. Gusto namin hilahin ang mga litid ng isa't isa at balatan ang balat. Paano kami magkakasamang mamamaril sa kanlurang suburbio? Ikaw. CJ, maghintay ka sa pagbalik ko. Paulit-ulit mong isinasapanganib ang buhay mo para sa akin. Hindi ko pa alam kung sino ka talaga o kung ano ang pangalan mo. Maligayang pagdiriwang, mahal na Rina. Ang ganda naman nito. Unang bises kong makita ang Rina na ganito kasaya. Narinig ko na si Consort si ang dati niyang Consort 1 noon. Siya ba talaga ang dating kliyente na tumulong sa Rina sa pag-akyat sa trono? Anong pinagkaiba? Kung sinabi ng Rina na siya iyon, siya nga iyon. Naku. Mukhang may baliw ang reyna ng Timog. Alam niyang hindi ako ang tumulong, pero gusto pa niya akong makipagtalik. Huwag kang matakot, batang babae. Alam kong babae ka. Alam mo na, bakit hindi mo sinabi? Dahil napakagaya mo sa kanya. Kailan siya namatay? 2 taon na ang nakalipas noong Agosto. 2 taon na. Galit pa rin ba siya sa akin? Bakit kaya hindi siya nagpakita kahit minsan sa mga panaginip ko? Marahil gusto niyang ipaalala sa iyo na bilang isang pinuno, hindi dapat magpadala sa pag-ibig. Mahal na Reyna, sobra na ang iyong pagluha. Ikaw ay isinilang upang maging pinuno. Bilang isang pinuno, hindi dapat magpadala sa pag-ibig. Ang iyong mga luha, hindi para sa mga ito. Dapat para sa pagtatatag ng kaharian. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko, aking tagapagligtas. Ano? Ulitin mo. Totoong-totoo po. Ang aking mga espiya sa kaharian ng Timog ay nagulat. Hindi patay ang Prinsipe Regente. At, ang bagong consortsy na inasawa ng Rina ng Timog ay ang Prinsipe mismo. Naku, malaking problema ito. Huwag mag-alala, mahal na hari. Ang aming espesyal na hukbo ay ganap ng nahanda at sapat upang labanan ang hukbong nakakabayo ng Timog. Ang mga dating kawal ng Prinsipe ay nakakalat na sa iba't ibang unit. Kahit magtulungan silang dalawa, wala silang magagawa. Alam na ni Chuan na hindi siya ang Prinsipe Regente. Paano niya talaga ito maaring pakasalan bilang asawa? Ay naku, ang masamang babaeng si Chuan. Tiyak na ilalabas niya ang lahat ng 10 taon niyang galit kay Jijue. Sa kanya. Sigaw ka. Kahit na umiyak ka ng umiyak, walang magliligtas sa'yo. Mahal na hari, iligtas mo ako. Ipag-utos ko, tipunin ang 300,000 hukbo. Lusubin ang kaharian ng Timog. Ako mismo ang mamumuno. Jiheng, kung narito ka na.
Bakit ka nagtatago sa likod ng hukbong parang pagong? Sa ngalan ng hari, ito ang kautusan. Ipag-utos sa punong ministro na pamunuan ang 300,000 kawal at manatili rito upang mag-aksaya ng oras. Ano? Hindi si Jeheng. Dayain ako. Tiyuhin, magtiis ka. Sasaklolo ako upang makalaya ka sa impyernong ito. Ayos. Ang galing ng pag-ikot ng baywang. Dagdagan mo pa. Kahit na gusto kong bumalik sa bundok ng mga espiritu, ang buhay dito sa kaharian ng timog ay napakaganda. Gigising ako ng kusa, hindi kailangang mag-alala. Pero ano na kaya ang kalagayan ni Jeheng ngayon? Siguro masaya na siya ngayon, wala na ang malaking banta sa kanyang puso. Dito ako sa Imperyong Dayin, nasasaktan at hindi makatulog dahil sa'yo. Akala ko'y nagdurusa ka sa impyerno. At narito ka pala, nanonood ng mga lalaking sumasayaw. Jijue, patay ka sa akin. Ha? Ayoko nang magsumikap. Wala nang memorandum o papatayin. May magagandang lalaki mula sa kaharian ng timog. Kagubatan ng karne at lawa ng alak ang Haring Zhu. Si Aoki ba yan? Sabi ko na, hindi mo na kailangang maglingkod. Mahal na. Mahal na hari. Bakit ka nandito? Ay. Totoo nga. Ang babaeng ito ay palaging nagpapanggap bilang Prinsipe Regent. Kaya pala, tiyuhin ng hari ay nagsasaya. Ang hosto, ha? Ang inyong kamahalan, pakinggan ninyo ang inyong lingkod. Napilitan lang po ako. Sa kaharian ng timog araw-araw, napipilitan lang po ako. Napipilitang tumingin sa mga lalaking iyon na hubad ang katawan. Napipilitang mabuhay sa gitna ng mga inuming at dito. Pinataba ko pa ang sarili ko. Ang baywang ba ng mga lalaking iyon ay kasing ganda na sa akin. Ang inyong kamahalan. Hindi po ako tumingin. Sining lang ang tinitingnan ko. Tiyuhin ng hari ay nagsasaya. Ang hosto, ha? Sa Imperyong Dayin, ako'y nababaliw sa pag-isip sa'yo. Muntik na akong madiskubre ng mga bantay ng timog. Napakadelikado. Ikaw naman dito ay nagpapakasaya. Iniisip mo ba kahit konti ang tungkol sa akin? Ang batang emperador para sa akin pumasok. Ang inyong lingkod. Hindi na po ako titingin sa susunod. Wala nang susunod. Sumama ka sa akin o dito kita ipiprito, isasangkot sa at kakainin ng buo. Si Jeheng totoo ba itong? Batang emperador na kilala ko. Ang emperador ng Dayin ay dumalaw sa aking harem sa kalaliman ng gabi. Dinala ang aking konsorte. Hindi ito tama. Ang lakas ng loob mo, ang aking Prinsipe Regent, ay maaari mo bang gawing konsorte? Sa harap ng libingan ng mga hari noon, mukhang nakalimutan ng Reyna ng Timog ang kanyang pangako. Kunin ninyo siya. Dongxiang. Sandali, baka pwede ninyong pakinggan ang aking opinyon? Mabuti naman kung pareho kayong handang makipag-ayos. 3 henerasyon pataas, iisa lang ang ina nating lahat. Bakit kailangang mag-away at magpatayan? Tama ang sinabi ng aking mahal. Ang Imperyong Dayin ay nagbabantay. Ang pagtutulungan sa laban ay pinakamahalaga. Pwede tayong magtulungan, ngunit ang 3 lungsod sa timog. Bahagi ito ng Imperyong Dayin. Hindi ko isusuko kahit 1 pulgada. Kung pipilitin ko. Magaling kang guro, nagkaroon ka ng 2 mahusay na hari. Ang 3 lungsod sa timog ang hangganan ng Imperyong Dayin. Bukod dun, kahit ano ang hilingin mo, ibibigay ko. Totoong-totoo ba iyon, mahal na hari? Kahit ano maliban sa 3 lungsod. Ako ang hari, ang aking salita ay batas. Mabuti, pwede kong hindi kunin ang 3 lungsod. Ako at ang Prinsipe Regente ay nagmamahalan.
Kung papayagan ninyo, mahal na hari, ang aming pag-isang dibdib. Hindi ko nakukunin ang 3 lungsod. Huwag kang mag-akala. Mahal na hari, huwag muna kayong magmadaling magdesisyon. Sa negosyong ito, tiyak kayong panalo. May iba pa bang hangarin kay tiyuhin ng hari? Ano ang ibig mong sabihin? Alam mong hindi siya. Siyempre alam ko. Higit pa roon, alam ko rin, na ang pagkahumaling ninyo sa Prinsipe Regente ay isang palabas lamang, upang makuha ang kapangyarihan. Ngunit, parang napasobra na kayo sa pagganap, mahal na hari. Wala ako nito. Bakit ninyo isinasapanganib ang buhay? At pumunta sa aking palasyo ng gabi kasama ang inyong mga sundalo. Kitang-kita sa inyong mga mata na gusto ninyo akong patayin. Ngunit nakaupo kayo rito ngayon at nakikipagnegosasyon sa akin. Ginagawa ko ito bilang pagtanaw ng utang na loob. Ang inyong kamahalan, mas mabuti pang tanungin mo ang sarili mong puso. Paalam sa inyo, Rina ng Timog. Pei, sabihin mo, ilang oras na ba si ang mahal na hari sa loob? Baka naman, may hinahangaan pa rin siya kay Prinsipe Regente. AME, kung wala kang sasabihin, huwag kang magsalita. Mahal na hari, magandang balita, 3 lungsod, taon-taon na pinag-aawayan. Kahit ang dating hari ay hindi ito nabawi. Bukod pa, huwag kayong mag-alala. Kung si Prinsipe Regente ay babalik, handa akong magsakripisyo ng aking buhay. Ano ang ibig mong sabihin, ang mahal na hari? Pagpupugay sa Prinsipe Regente. Naghihintay ka sa akin. Mahal na hari, hindi ko maintindihan. Hindi kailangan ng malaking gastos at pahirap. Makukuha natin ang 3 lungsod ng walang kahirap-hirap. Makabubuti ito sa bansa. Bakit pa kayo nag-aatubili ang mahal na hari? Pumunta ka lang dito para sabihin iyan. Ano pa ba? Wala ba kayong pangmatagalang pangarap, mahal na hari? Puro pangalan lang. Isang tao para sa 3 lungsod. Kahit ako'y maging alipin ng kaharian ng Timog, wala pa rin masasamang isusulat tungkol sa akin sa kasaysayan. Tama na. Hanggang kailan mo pa itatago ang sarili mo? Ang mahal na hari, ano ang gagawin ninyo? Matagal kitang hinintay. Sabihin ko sa iyo, hindi ka pwedeng umalis kahit saan. Ang mahal na hari ang nagsasabi, hindi pwede kaya hindi pwede. Ang mahal na hari, ako ang iyong tiyuhin ng hari. Pero sino sa mundo ang hindi nakakaalam na matagal kitang hinahangaan? Ha? Alam mo ba, araw-araw kitang iniisip. Ang mahal na hari, lasing ka na sa alak. Huwag mo akong itulak, Shuanghua. Ano ang sinabi mo? Shuanghua. Napakatanga ko talaga. Dapat noon ko pa napansin. Alam mo na lahat. Si Juan ang nagsabi sa iyo. Paulit-ulit mo akong iniligtas, pero hindi ko napansin ang nararamdaman mo. Shuanghua, sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang makatakas. Hindi. Bago mamatay ang aking tagapagligtas, ipinagbilin niya sa akin na bantayan ng korte. Kaya ako, Ano? ang mahal na hari, ang kapakanan ng imperyo ang dapat na pinakamahalaga. Ikaw rin ang huling hiling ng aking tagapagligtas. Kung ang aking sarili ay makakapagpalit ng 3 lungsod at makapagbigay ng 100 taon ng kasaganaan, matatapos na ang aking misyon. Sa wakas, ako, isang misyon lang pala ako sa iyo. Ang mahal na hari, hindi ka na bata. Huwag kang magtantrums dahil dito. Ha, pagkabalat kayo. Sa isip mo, ang mga damdamin kong ito ay para lang sa isang batang nag-aalboroto. Umalis ka. Lumayas ka ngayon din. Ginoo, ang maliit na emperador at ang reyna ng Timog. Pare-pareho kayong nabighani sa iyo. Wala talaga akong alam sa mga bagay-bagay ng pag-ibig. Hindi ko alam kung bakit biglang nag-alboroto ang maliit na emperador. Hay! Sige na, bukas na lang siya bubuhatin ng loob. Sino? Mga tanod ng palasyo. Hindi mga tao ng imperyong Dain. Delikado. Prinsipe Regente, ang iyong lingkod ay humihiling sa iyong pumanaw. Nasaan ako? Gumising na po ang Prinsipe. Bitawan mo ako. Magandang trato ang ibinigay ko sa iyo, Pei. Bakit mo?
Sisihin mo ang mahal na hari. 10 taon kaming nagplano. Nagtiis ng hirap para makarating dito. Pero siya, bago lang tumibay ang pakpak, gusto na niyang tumakas sa ating kontrol. Ang magandang 3 lungsod. Ayaw niya, at gusto pa niyang bumalik ka. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat. Kapag namatay ka na lang, sa kalulundag ang Imperyong Dain sa landas na inihanda ko. Huwag kang lalapit. Delikado talaga. Maniwala ka sa akin, huwag kang lalapit. Prinsip, payapa na lang kayong pumanaw. Alam ba ng inyong kamahalan kung ano ang pangalan niya? Saan siya nakatira? Ano ang mga gusto niya? Hindi, pero alam ko. Shuanghua ang pangalan niya. Setyembre, malamig ang buwan. Shuanghuay na muong puti. Tula ni Bai Lishan. Mahilig siyang magbasa. Iyon ang pangalang pinili niya para sa sarili niya. Nabighani ang inyong kamahalan sa kanya. Pero tinanong mo ba kung ano ang saloobin ni Shuanghua? Ang kanyang tahanan ay wala sa Imperyong Dain, ni sa kaharian ng Timog. Pwede siyang tanggapin ng inyong kamahalan, ngunit tatanggapin kaya siya ng buong imperyo. Huwag, Shuanghua. Aray, Ano ka ba? Halimaw. May halimaw. Huwag kang lalapit. aray ko. Kainis. Sinabi ko, huwag kang lalapit. Gamitin mo ang iyong mahika. Makakaakit iyan ng kaparusahan mula sa langit. Ngayong lahat tayo ay wawasakin. Halimaw. May halimaw. Sige na. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Halimaw. Demonyong Soro. Akain siya ng tao. Nasaan si Shuanghua? Saan siya? Anong ginawa mo sa kanya? Magsalita ka. Halimaw. Ikapos niyo siya. Bantayan ng mabuti. Kapag nagising siya, agad na ipagbigay alam sa akin. Kung may kahit tatiting na pagkaantala, parusahan ayon sa batas militar. Tutuparin po. Naiintindihan ko na. Shuanghua, nasaan ka? Marahil ito na ang tadhana ko. Ang inyong kamahalan. Shuanghua. Nahanap kita. Jai Heng. Shuanghua. Narito ako. Ang init. Grabe ang lagnat. Ang kidlat mula sa langit ay pumasok na sa iyong ugat. Kung hindi ka agad gagamutin, baka mawalan ka na ng buhay. Wala na akong magagawa kundi gamitin ng pilit ang aking panloob na hiyas. Ayos na, ligtas na sa panganib. Saan ito? Ako, nandito ako. Nandito. Saan si Shuanghua? Nasaan si Shuanghua? Hindi ba ito yung maliit na suro na nakita ko sa labas ng palasyo? Bakit nandito? Nawala na yon. Ito pala si Shuanghua. Teka lang.
So, hindi pala panaginip yung gabing yon? Tiyuhin. Matandang soro ka. Nalason mo ang sarili para hanapin ako. Inyong kamahalan, ano po ang ginagawa ninyo? Aray, inyong kamahalan. Hindi dapat magkalapit ang lalaki at babae. Labag ito sa moralidad. Tiyuhin pa. Nakalimutan mo na ba ang nangyari kagabi? Paulit-ulit mo akong iniligtas. Pero hindi ko napansin ang nararamdaman mo. Shuanghua, sa pagkakataong ito, hindi na kita hayaang makatakas. Inyong kamahalan. Shuanghua, nakita. Shuanghua, hindi mo pa ba naunawaan ang nararamdaman ko? Sumama ako kay Prinsipe Jeheng pabalik sa Imperyong Dain. Noon, para lang bayaran ang utang na loob kay Jiju. Pero ngayon para kay Jeheng. Pero iba sa inaasahan ko. Hindi niya hiningi na tulungan ko pa siya sa pamamahala. Sa halip, Masaba, bagong luto mula sa kusina. masarap pero, inyong kamahalan, Ano yun? kahit na para akong magulang ninyo at may utang kayo sa akin. Hindi naman kailangang araw-araw kayong pumunta rito. Pwede naman ipadala niyo ang ahensya. At ngayon, nasa inyo na ang kapangyarihan. Hindi na rin kailangang magpanggap pa bilang iyong mapusok na reyna na. Umibig sa gwapong prinsipe regente. Baka naman sobrang na kayong na-inlove sa role ninyo. Huwag na kayong. Minsan, nalilito rin ako at akala ko ako pa rin ang. Tama na. Tigilan mo na yan. Mali ba ang sinabi ko? Bakit ka na naman nagalit? Ah, sarap. Sa wakas nag-isip na rin ang maliit na hari, hindi na ako ginugulo. Ang ganda ng buhay kapag hindi mo na kailangang magpanggap sa boss. Prinsep, malas. Ano ba yan? Bakit ka ganyan kabalisa? Nagdeklara ba ng gera ang hapon? Hindi po. Prinsip, alam niyo ba kung bakit ito mga nakaraang araw? Hindi na kayo hinahanap ng mahal na reyna? Bakit? Dahil, Prinsip, kakatanggap ko lang ng balita. Abala ang palasyo sa paghahanda ng pagpili ng mga bagong konsorte. Baka naman sawa na sa inyo ang mahal na reyna? Prinsep, ano po? Sawa na. Eh di sawa. Peke naman talaga lahat pag-arte lang. Ano? Ang tagal ninyo pong magkasama. Pagpapanggap lang pala ang pagmamahal ng reyna? Wala na talaga. Ako pa naman, pumasok ako bilang peking aplikante para subaybayan ang logitimyo ng reyna. Sinungaling lang pala ako para makapasok sa palasyo ng Prinsipe Regente. Lahat ng pagmamahal at panahong ibinigay ko, nasayang lang pala. Siyempre naman. Prinsip, kayo rin ba? Puro pag-arte lang ang nararamdaman sa reyna? Prinsip, kayo rin ba? Puro pag-arte lang ang nararamdaman sa reyna? Nabaliw ako sa iyo sa Imperyong Dayin. Muntik na akong mahuli ng mga bantay ng kaharian ng Timog, mabaril pa ng palaso. Paulit-ulit mo akong iniligtas. Pero hindi ko naramdaman ang tunay mong nararamdaman. Shuanghua, ngayon. Hindi na kita hahayaang makatakas. Ayoko nang matulog. Pwe, hindi man lang matamis. Mas masarap pa ang luto sa maliit na kusina ng palasyo.
Narinig niyo ba? Yung binata ng kalihim ng seremonya ngayong araw. Napakagwapo. Mapula ang labi, maputi ang kutis. Hindi makatingin ang kamahalan, diretso sa silid-aklatan. Hanggang ngayon, hindi pa lumalabas. Tutu, narinig ko pa. Napakaganda ng sinasabi ng kamahalan tungkol sa binata. Sinabi pa raw, kasing galing ng Prinsipe Regente noong kabataan niya. Sino yan? Multo. Ako ito. Mabuhay ang Prinsipe Regente. Tumayo kayo. Ano nang pinag-uusapan ninyo? Wala po. Mamaya na kita hahanapin. Ayos. Mabuhay ang Prinsipe Regente. Walang anuman. Naroon ba ang kamahalan? May mahalagang usapin ako. May kautusan ang kamahalan, may mahalagang bisita ngayong gabi. Walang papapasukin. Magsiuwi na po, Prinsipe. Bakit ang layo ng tiyuhin ng hari? Lumapit ka. Parang kinakabahan ang tiyuhin sa korte kanina. Hindi po. Ngayon, Kamahalan, narito po ako para magbasa ng mga memorandum. hindi yan mahalaga. Alam ba ng tiyuhin kung bakit kita pinatawag? Dahil gusto kitang kasamang mag-isa. Narinig niyo ba? Yung binata ng kalihim ng seremonya ngayong araw. Napakagwapo. Mapula ang labi, maputi ang kutis. Hindi makatingin ang kamahalan, diretso sa silid-aklatan. Hanggang ngayon, hindi pa lumalabas. Tutu, narinig ko pa. Napakaganda ng sinasabi ng kamahalan tungkol sa binata. Kasing galing daw ng Prinsipe Regente noong kabataan niya. Mahalagang usapin? Anong usapin? Usapang kama? Prinsipe. Walang galang yang sinasabi mo. Umalis ka nga. Sige, matulog na kayong lahat ng maaga ngayong gabi. Pitasin mo ang bulaklak. Mahalaga ang pag-ibig. Ang inyong kamahalan, ang dami ninyong nainom. Naloloko na ba kayo? Yung anak ng kalihim ng seremonya, bakit hindi man lang siya umawat? Pinauwi ko na siya. Umalis siya. Hindi niya talaga ako mahal. Shuanghua. Shuanghua. Totoo bang masyado akong mabagsik at dominante? Lahat sila, bakit ang tao lang ang paggalang sa akin? Ngunit sa puso, wala talagang nagmamahal sa akin ng tunay. Hindi totoo yan. Mga sinungaling silang lahat. Totoo ba? Ang inyong lingkod, sa mga nakaraang taon, nakita ko kayo. Kaya alam ko, bagamat dominante kayo, masipag kayo, matapang at matalino. Minsan, mainitin lang ang ulo. Pero mabuti naman ang puso. Ang inyong kamahalan, Shuanghua. Nahanap na kita. Jai Heng. Inyong kamahalan, mabuting hari ng Imperyong Dain. Paano naman kayo magiging isang taong hindi karapat-dapat sa pagmamahal? Ikaw, paano naman ikaw? Shuanghua, tunay mo bang mahal ako? Siyempre naman. Hangal na demonyong Soro. Ay naku, takas na ako habang hindi pa siya gising. Hindi naman niya maaalala to paggising niya. Maliit na demonyong Soro, gusto mo na namang tumakas tulad nung dati. Ang inyong kamahalan. Paano? Paano ninyo? Ano, nasa isip mo pa ba ang nangyari? Jai Heng. Nagkunwari ka lang nalasing para lokohin ako. Bawas salitang sinabi ko ay totoo. Gusto lang kitang makasama habang buhay. Kalokohan. Sa ngalan, ako pa rin ang tiyuhin ng hari mo. Wala akong pakialam. Nga, mukha pa rin ako ng aking tagapagligtas. At wala na ang aking puso ng mahika. Hindi na ako makakapagbago ng anyo.
Hindi ilabag ito sa moralidad at kaayusan. Magdudulot ng gulo sa korte, paano isusulat ng mga mananalaysay? Ang hatag. Wala akong pakialam sa moralidad asa isusulat ng mananalaysay. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng maging ganito kasakin. Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Sa mahabang panahon na sumunod, hindi naman gumalaw si Jeheng sa akin. Sa isip ko, natupad ko na sa wakas ang hiling ng aking tagapagligtas. Naitama ko na ang hari at siya'y nasa tamang landas na. Narinig mo? Hindi na tinatawag ng hari ang Prinsipe Regente. Mukhang sa wakas. Ganap ng sumuko ang ating hari sa Prinsipe Regente. Nga, narinig ko na pinatulog ng hari ang anak ng kalihim ng seremonya. Pero biglang sumugod ang Prinsipe Regente at nagwala. Kung ako ang hari, siguradong hindi ko rin siya pipiliin. Totoo yan. Ano bang nakita ng hari sa Prinsipe Regente? Ang pagiging matanda? O ang pagiging may masamang reputasyon? Ay, huwag na nating pag-usapan. Tagapagligtas, ano ba talaga ang dapat kong gawin? Ako ang pumili ng landas na ito. Pero bakit ang sakit pa rin dito sa puso ko? Ang aking tambalan, natapos na. Prinsipe, Ano ang kailangan? Prinsipe, may dumating mula sa palasyo. Sa ngalan ng hari, ito ang kautusan. Pinasasalamatan ang Prinsipe Regente Jeju. Itinatakda ang anak ng kalihim para sa prinsip. Ipinagkakaloob ang kanilang kasal. Na isasagawa sa napiling araw. Ito ang kautusan. Kasal. Pinapakasal niya ako sa iba? Prinsip, ito ay isang napakalaking biyaya. Tingnan mong mabuti at tanggapin mo na ang kautusan. Ang inyong lingkod ay susunod. Ubo. Ha! Prinsipe, tawagin ang manggagamot ng palasyo. Agad, sa ngalan ng hari, ito ang kautusan. Ang anak na babae ng kalihim ng seremonya. Itinatakda para sa Prinsipe Regente. Ipinagkakaloob ang kasal. Ito ang kautusan. Pinapakasal niya ako sa iba? Ubo. Ha! Prinsipe, tawagin ang manggagamot ng palasyo. Agad. Prinsipe, ano po ang tinitingnan ninyo? Tahanan. Sayang lang, hindi na ako makakabalik pa. Prinsipe, Handa na ba ang ipinapaghanda ko? opo. Asulatan ng pagpapalaya sa asawa. Hindi. Wala na akong gaanong panahon. Kapag ako'y pumanaw na, hindi mo na kailangang makulong sa loob ng palasyong ito. May ipinagawa akong bahay sa kanlurang bundok. Ubo, maaari kang manirahan doon. At magsimula ng bagong buhay. Ubo. Malapit na akong mawala at kapag wala na ako, hindi mo na kailangang makulong sa loob ng palasyo. May bahay akong ipinaayos sa kanlurang bundok. Doon ka na lang at magsimula kang muli. Nasaan si Shuanghua? Nasaan na ba si Shuanghua? Sinong Shuanghua? Prinsipe Regent. Nasaan ang Prinsipe Regent? Nasa silid aklatan.
Malamang nabasa mo na ang liham. Ayaw kitang pahirapan pa. Hindi ba't ika ang pinakamatalino? Ang inyong kamahalan. Ikaw pala. Sa digmaan at pamamahala ng kaharian, magaling kang magplano. Pero ito, hindi mo mahulaan. Akala mo ba talaga? Napapayag akong ibigay ka sa iba. Gaano ba katagal tayong hindi nakita? Bakit ganyan ang itsura mo? Akala ko talaga magpapakasal ka na sa anak ng kalihim ng seremonya. Sawang-sawa ka na sa akin. Impossible. At saka, hindi ba't sinulat ko na sa kautusan? Yung kautusang yon, hindi ko kayang basahin ulit. Pagkatapos ng gabing yon, sa araw, tayo ihari at lingkod. Ginoong Sheng, may naamoy ka ba? Parang amoy sa silid-aklatan ng hari, Ginoong Kang. Hindi mo pa ba nakikita? Muli tayong iniwan ng ating hari. Nakita na naman ang dating minamahal at tinalikuran ang anak ng kalihim. Ganyan talaga ang ugali ng hari, hindi na nagbabago, ay tigil na. Hangganan ng hingsaw nag-aalboroto, magpadala tayo ng kawal. Padalhan ng 30,000 tanod ng palasyo. Agad umalis. Bantayan ang hangganan. Lumaban ay patay. At sa gabi, tayo'y mag-asawang tulad ng dati. Maraming bagay sa korte ngayon at sa mukha mo'y kitang-kita ang pagod. Siguradong pagod na pagod ka na. Hindi ako pagod dahil nandito ka at naghihintay sa akin. Magpalakas ka. Kitang-kita kong nagpupuyat ka. Pumayak ka na nga. Ang sarap. Ang sarap talaga. Hinahinay lang sa pagkain. Walang makikipag-agawan sa'yo. Nga pala, ngayong gabi ay araw ng mga espiritu. Siguradong masaya sa kalye. Samahan mo akong mamasyal. CJ, gusto ko rin sanang maglagay ng parol sa tabi ng ilog. Ang ganda nito. Mukhang masarap ito. Dahan-dahan, baka ka mahulog. Itong parol na ito ay para sa aking tagapagligtas, si Jiju. Naway mapanatag ang kanyang kaluluwa sa kabilang buhay. Itong paul naman ay para sa aking tiyuhin ng hari, si Jijue. Salamat sa paghahanap niya ng mapapangasawa para sa kanyang pamangkin. At sa lahat ng kanyang ginawa para sa Imperyong Dayin. Ay, Ingat. Tiyuhin. Tiyuhin, kapit lang. Tiyuhin. napakahimlay na pulso, paang mawawala. Delikado ang Prinsipe Regente. Manggagamot, tulungan mo ang aking tiyuhin. Gamitin mo ang anumang gamot. Gastusan mo ang anumang halaga. Basta may ligtas siya. Wala na talagang magagawa ang inyong lingkod. Tiyuhin, hindi ko papayagang mamatay ka. Tiyuhin, gising ka. Tingnan mo ako. Inialay ng Prinsipe Regente ang buhay para sa bayan, at siya ang aking gabay sa trono. Pambihirang kontribusyon ang kanyang naiwan. Papalibingan ko siya ng may karangalan, bibigyan ng kitulong tapat at marangal. Ang inyong kamahalan ay mabait. Patay na ba ang Prinsipe Regente? Siyempre naman. At yung biyuda niya, si Tia Chiang ba? Ay, naku, iyak ng iyak, parang nasisiraan na ng bait sa kalungkutan. Ang sakit-sakit tingnan, hindi mo nakitang personal. Sino naman yang babaeng yan? SAA, bawasan mo ang boses. Yan daw ang magiging rina. Kakapasok lang sa palasyo. Sobrang nahuhumaling sa kanya ang mahal na hari. Parang dati lang sa Prinsipe Regente. Pagkamatay ng dating mahal, may kapalit na agad. Talagang ayoko na lang magsalita tungkol sa mahal na hari. Okay, wala na silang lahat. Pwede ka nang tumigil sa pagpapanggap. Sasabihin ko lang, dapat iparetiro na natin si Wen na manggagamot. Halos mabuko tayo dahil sa paglilinlang niya. Totoo yan. At pangalawa na to. Naiintindihan ko na. Yung piyesta noon sa palasyo plano niyong dalawa yon, di ba? Ano bang pinagsasasabi mo? Anong piyesta? Ayos ah.
Noong panahong yon, totoong-totoo ang saksak na tinanggap ko. Ano pong sinasabi ninyo, tiyuhin? Wala akong alam diyan. Alam mo ba? Sabi ko nga, hindi ko alam. Huwag mo akong hawakan. Tiyuhin, labag ito sa moralidad at kaayusan. Hahaha. Aking prinsip, ang sakit-sakit ng pagkawala mo.